From Luzon, Visayas at Mindanao, isang napakagandang araw sa ating lahat. Update lang po tayo no, sa ating magandang recovery sa ating talong na binagyo. So, ito na po mga ka-farmers ang sitwasyon at ang kalagayan sa ating talong. So alam niyo yung nabagyo tayo, apat lang na bisis to napipitasan. Pagkatapos na yung nabagyo, nakaharvest kayo ng 3 bisis lang, tapos nawala na yung mga bungang malalaki kasi yung mga bulaklak na yung time na pwede na natin ipita sa araw na yon ay natangay po nung sa hangin, kaya makita natin maliit pa ang mga bunga. So maraming mga bunga na to mga ka-farmers, kaso lang maliit pa. So magantay pa tayo din no, ng mga 5 days pwede tayo makaharvest uli ng marami, kasi ang mga bunga karamihan yung mga ganito yung mga ganito pa lang so sobrang dami ng bunga po uli mga ka-farmers. So kung tingnan natin ang taas, parang hindi tayo binagyo, pero ito ang mga dahon yung tayo na binagyo, sira mga ka-farmers. Yan, tapos dahil sa mga ginagamit nating pang-recover, isang dampal na kalahati ang tinutubo niya. So ano po ang pang-anti-stress natin din parang mabilis siya nakaka-recover. Nagamit lang po tayo din ng ANAA at saka Nutriplant EG at Green Acres. Okay, so after tayo na bagyo mga ka-farmers, nakakaubos na to tayo din ng 6 na galon na Green Acres, kasi yun po ang ating ginagamit para matulungan ang ating tanim sa mabilis na pag-recover. So yun po ang pinakamahalaga mga ka-farmers, na meron tayong alam no pagdating sa larangan ng pagtatanim. Kasi kung wala tayong alam mga ka-farmers, once na madaanan tayo ng bagyo ay wala na, period na. So kung may alam tayo mga ka-farmers, kahit konti lang, ayan, pwede pa nating maagapan ng pang-anti-stress ang ating tanim na binagyo. Katulad sa akin mga ka-farmers, kitang kita nyo ang ganda ng mga bagong usbong, marami pang mga bulaklak tapos may mga malilit na mga bunga sa ilalim. Kita natin ang magandang kondisyon no sa ating mga tanim. So yun po mga ka-farmers ang pinakamahalaga. So ginagawa ko mga ka-farmers no, pagkatapos bagyo pero medyo humupa ng hangin, wala nang ulan, nag-spray ako diretso. Then nagdilig lang ako ng fertilizer after 3 days kasi nabaon pa to sa tubig ang ating tanim. So hindi ako diretsong nakapagdilig ng fertilizer, inaantay ko pang humupa ang tubig at muyo ng lupa. Tapos mga ka-farmers, dinidiligan ko ng fertilizer. Tapos yung fertilizer din para sa kalaman sa lahat, ay naglalahok po tayo ng consort para po sa ugat mga ka-farmers maprotektahan. So yun po ang pinakamahalaga, kasi ang ugat mga ka-farmers, siya po ang sumisipsip ng mga nutrient. So yung time na nabaon siya sa tubig, na hold ang oxygen, kaya nga nagka-stress, tapos hinampas na pa ng malakas ng hangin. So nagdilig ako ng fertilizer, pero unang ginagawa ko, nagtira lang ako ng mga pang anti-stress, sinabay ko sa mga fungicide. So yun po mga ka-farmers no, ang aking ginagamit. Kaya nga kita natin kung gaano kaganda, kadami ang mga bulaklak ng ating talong na binagyo, at sa ngayon nakaka-recover. Ayan tingnan nyo. Okay, yun lang po siguro mga ka-farmers ang may share ko sa inyo at may bahagi sa umagang ito. Hanggang dito na lang, maraming salamat po, thank you.